Your God is alive. Jesus is alive. Our God is alive. Kaya napakabuti ng ating Panginoon sa umagang ito. No? Una sa lahat, nagdaan ng bagyo sa Laguna ay, praise God, tayo po ay hindi masyadong naapektuhan. Because God is always with us. So, good morning, good morning. So, hanggang katapusan po tayo online. No, wala pa po face-to-face, but the few leaders is come here to be part of the program, the music, the media, amen. At siyempre ang pamilya ko, napakabuti ng Panginoon. Amen. Talapakan na natin ang Panginoon sa inyong mga tahanan. Amen. God is good. God is good. God is good. Tandaan natin ang Diyos ay patuloy na namumuna sa atin. Remember this. Remember this. Amen. God is good. Amen. So ngayong umaga, nais ko tayo po magsalo-salo sa ating topic today. Tayo didiretso na. And I want to share to you from this chapter na napakabuti ng Diyos. I'm talking to you today about sustaining power of God. Sabihin nga po natin, sustaining power. Sabihin natin, sustaining power. Power po. Amen. Sustain. Sabihin natin, God is a giver of life. He is also the sustainer of life. No, siya magsusustain sa atin. No, at napakabuti ng Panginoon dahil 2 years na, magto 2 years na, amen, dumungaw ni si Jose Marchan. Dumungaw na. So, ibig sabihin, few months from now ay Pasko na. Amen. Napakabuti ng Panginoon. God will sustain you. Amen. But before I proceed, and let us declare the word of God, God will sustain me. Sabihin nga natin, my God will sustain me and my family. Amen. Ang Diyos ang magsusustain. Alam nyo, yung aking pinagpipray ang topic na ito, I'm so deeply in love about the history of Jacob. So tatalakayin natin how the family of God sustained, amen, the whole generation of Jacob, which is, this is the 12 tribes of Israel. Bagamat ang nag-exist up to now, during that time, ay ang pamilya ni Judah at ni Benjamin. But, hindi natin kayang i-treasure yung lifeline ng 12 tribes of Israel kung saan tayo po nakapaloob. But one thing I know, the God of Jacob is your God. The God of Jacob is our God. But we need to study some principles why Jacob sustained him and his tribes, his family. Kasi napakahalaga na maunawa natin tayo nagsimula. No, I'm now 58 years old. So, yung aking ate ay nanonood sa akin online yun. Happy 60th birthday. No, 60th. Naalala ko, 15 years ago, na-hospitalized din yun. Talaga nagkasulit sa likod, highly ang sugar, but dinanas pa niya ang 60 years. Amen? And I declare not only 60. Amen. And for me, I'm running to 59. Wow, praise God. Amen? Kaya masusustain tayo up to 60 years old, 70, 75, and 80 years old. Kaya nais kong maging rema ito sa atin. Kaya the word rema is, the word of God is naging buhay. Kasi mayroon tinatawag na logos. Nabasa mo lang, naunawaan mo lang, but ang rema word of God ay naging put into practice at naging living word. Kaya kung nabasa mo lang, hindi mo sinusunod, logos lang po yun. Pero as you hear and obey the word of God, put into life, applying in your daily living, that is the rema word of God. Amen? So, pwede na tayo magsimula? Okay. Before I proceed to offering, I congratulate Ma'am Jessa for the 1 week DBBS. No?
DBBS, Daily Vacation Bible School. Talagang si Ma'am Jessa ay talagang pinirepare, binatin. So I can congratulate Abby Nori, si Mara, si Rhea, so si Pastora, ang ilang mga tumulong sa presentation ng ating DBBS. So congratulations, Ma'am Jessa, si Teacher Jessa. Okay, today, basahin natin ang Bible. Let us look, first. God sustained Jacob, the Israel, from generation to generation. Do you believe that? God will sustain, no? Ang Diyos ang magsusustena sa lahat ng bagay. And as I present to you this teaching, I'm not talking about only the physical, most highly I'm talking in the spiritual aspect of our lives. No? The spiritual aspect. Sapagkat sinabi nga ni Pablo ay talagang kailangan natin pataasin ang ating spiritual lives sapagkat doon tayo kumukuha ng lakas. Kaya you need to sustain. Everybody now desiring about the sustaining BBC to preserve yung kanilang edad, ayaw kumandahan nila. Kaya napakarami nilang ina-apply. No, nagpapahid sa mukha, biinom ng iba't ibang vitamin. The reason is to sustain individual freshness. Nais nila na maging sariwa ang kanilang kagandahan. Kaya meron pong 80 years old, look like 50. Why? Sapagkat nais nilang masustain ang beauty. Amen? Hindi masama yun. Amen? Pero, I'm talking about the generation to generation. And let us study the life of Jacob. Okay? If you have a Bible there, amen. Shout out lahat ng nakikinig ng online. Thank you. Amen po ba? Especially the pastors, the leaders, na kailangan ito pag-usapan sa loob ng linggo. Amen. Yung mga nag-self group online, kasi hindi naman yung lahat nakapakinig ng live because of the internet problem, but lahat ng leaders, sa bagay focus ko naman to, na kailangan ito pag-usapan nyo. Kaya unang makikinig ang bawat leaders. Dahil wala kayong pag-uusapan sa inyong self-group online, kundi yung ating naging topic every Sunday. Okay? Are you listening and ready? Okay, buksan natin ang ating Bible in the book of Genesis. And before that, sino-sino ba yung 12 lipin ng Israel? Okay? Bago I proceed to the verses. Sino-sino ba yun? At makikita natin dito, ang unang-una si Asher, si Dan, si Ephraim, si Gad, Issachar, Manasseh, Naphtali, Reuben, Simeon, Zebulun, Judah, and Benjamin. And according to sa Bible scholar, the existing power of God ay talagang ang kumailang lang sa langit ng Israel ay ito sa Judah at si Benjamin. No? Yun. Napakahaba. So, in my research, meron pa rin siyang anak ng babae rin. Si Jacob. Hindi lang na-mention. No? Lalaki lang talaga sapagkat sila yung magpaparami ng lahi. Even ba? Halimbawa, mga anak ng puro lalaki, katulad ni Pastor Marty, 2 gwapong lalaki. So, kakalat ang karada. Amen. Si Mrs., naputol na ang kanyang nieba kasi nadala ko. So, ibig sabihin, ang aking 2 gwapong lalaki, ang magkakalat ng lahi ko. Masusustain. Amen, masusustain. Kaya kailangan na paunawaan how our life's generation to be sustained. Okay, if you have a Bible, then we'll be in the book of Genesis 32. Genesis 32, verse 22 to 24. And let us read. Nang gamitin yun, gumising si Jacob at tinawid niya ang ilog Gabok ng dalawa niyang asawa, 11 anak at 2 asawang libo. Pagkatapos, may tawid ang lahat niyang ari-arian, sabihin nga natin, may tawid. Kaya dito kumuhay, no? Ng very strong team. May tawid, sabihin nga natin, tayong lahat ay makakatawid. Amen. Kaya bakit na natin matapos may tawid? Kasi alam ni Jacob during that time ay talagang kailangan niya maitawid sapagkat doon magsisimula ang lahi.
Doon magsisimula ang lahi. Kaya dito sabi, pagkatapos may tawid ang lahat ng ari-arian, naiwang mag-isa si Jacob doon. Dahil pagbuno sa kanya ang isang lalaking hanggang sa magbubukang liwayway. So nag-wrestle, nakikipagbuno. Ano ang kanyang dahilan? Ang sabi dito, makikita natin sa isang verse, 25. Nang maramdaman na lalaki na hindi niya madadaig si Jacob, hinampas niya ito sa balakang at ang bumil ito'y nalinsan. Sinabi ng lalaki, bitiwan mo na ako, magbubukang liwayway na. So, kailan kaya, ano oras kaya sila nagbuno? At sinabi magbubukang liwayway, mag-uumaga. So, makikita natin, kung ako hindi nagkakamali, nung kumagat ang dilim, nakipagbulong na siya. Amen. So, handa ka ba makapagbulong ngayon? Amen po ba? Kasi pag sinabi makipagbulong, may paglaban mo. Yung legal rights mo. Dahil may blessing yun. Amen? Ano ang dahilan kung bakit siya napagbuo? Nakipagbuno. Hanggang mukhang liwayway. In verse 27, hindi kita bibitiwan hanggang hindi mo ako binabasbasan. Wow. Sabihin mo, hindi kita bibitawan, Lord. Sabihin mo sa sabi mo, huwag kang bibitaw. Ano man ang nangyayari, huwag tayo bibitaw. Kasi bakit? Ano ang sabi dito ni Jacob? Hindi kita bibitawan hanggang di mo ako binabasbasan. Ano ba sinabing basbas? Basbas. Pag sinabing basbas is blessing. Halimbawa, halika nga, babasbasan kita. Pag ako'y nagkukunsyon prayer, nagbabasbas ako. Amen. Bilang spiritual mentor o pastor ng simbahan. Nagbabasbas. No? Kasi may kaakibak na blessing nyo, binabasbasan. Si Jacob, yun ang nais kung bakit siya nakikipagbuno. Bakit? Sapagkat nais niya, yung sinisimulan na generation ay patuloy na basbasan ng Panginoon hanggang sa dulong lahi niya. Amen? Sa dulong lahi. Kasi alam naman natin ang history, generation. Abraham, di ba? Alam natin yan. Si Isaac, si Jacob. So, dalawang ahin, magkapatid, si Jacob at si Esau. So, mamaya natin nababahaginan doon sa kwento kung bakit ba si Jacob ang nakakuha. Amen. Ng basbas. At yung kanyang asawa, si Rebecca, ang nais niya ay makuha ni Jacob ang basbas. Amen? Makuha ni Jacob ang basbas. Kaya ngayong umaga, no, part ng aking message ay papasbasan natin tayo ng Panginoon. Kaya sa mga magulang na nakikinig ngayon, no, i-online nyo ang pamilya mo at basbasan mo. Pag uwi mo ng bahay, di ba, binabasbasan tayo ng magulang. Amen? Ating isinasahod ang ating mga ulo at binabasbasan tayo ng ating matatanda. Amen? Kasi bakit? May blessing yun. Kaya makita natin, God will sustain our daily life because of the releasing blessing from the authority. In verse, we can Jacob. Let us proceed. 27. Tinanong na lalaki kung sino siya at sinabi niya si Jacob. Ako'y si Jacob. Si Jacob. Tingnan natin, ha? Makinig po kayo. O, tinanong ng lalaki, sino nga ako si Jacob? Tingnan natin, nung matanggap, nakipag-wrestle, nakipagbuno, si Jacob. Ang sabi ng iba, kasi ang hila sinabi ng Bible, maraming teology yan, ito daw ay figurative God. Maraming nagsasabi the highest position of angel, but malalim yan. No, malalim. Pero hindi ko makikita natin sa verse 27, tinanong mo lalaki kung sino siya. Sinabi niya, siya ako. Nung nakikipagbuno. Pero makita natin, nung matanggap, ito natin ha, sinabi sa kanya na lalaki, mula ngayon, Israel na ang itatawag ko sa iyo. Kasi yung Jacob may karugtong na hindi makamtang pangyayari. Mandarambong. Magnanakaw.
Kasi bakit? Kinuha naman talaga yung pagkapanganay. Di ba? Si Esau. Pero binago ng Diyos. Amen. Dahil ayaw niya na bumatik sa kanyang mga anak sa lahi. Yung marka na nangyari kung paano nagsimula yung basbas ng unang panahon, nung panahon ni Isaac. Amen? Alam naman natin si Jacob, kaya mismo ang nag-release ng freedom, no? He changed the name of Jacob, which is from the word mandarambong o mga agaw. Amen? Become the Israel. Wow. Amen? Kaya, the sustaining power of God, there is something changes in our identity over our lives. Amen? Nasabi ng Bible, mula ngayon, Israel na ang tatawag sa iyo at hindi na ako sapagkat nakipagbulo ka sa Diyos at sa mga tao at ika'y nagtagumpay. Nakipaglaban. Amen. Kaya makikita natin, may buluan sa Diyos, may buluan sa tao. Bakit? Para yung legal rights mo ay hindi mo kailangan. Kasi dapat yung ating mga right, kahit in front of God, ipaglaban mo yun at sa harap ng tao. Because of your right before the Lord. Napakahalaga nun. Amen mo ba? Amen. Kaya ano mo pagsubok ang ating naranasan in spite of this kind of COVID, no, maraming restriction, but listen to this. Kailangan tayuan mo, buluin mo, ipaglaban mo yung right mo. Kaya kung sabi ni Jacob, hindi ka nalilitawan hanggang hindi mo ako pinagpapala. Kaya kung dumating na sandali, magbubukang luwayway na, bumitin na at sabi ngayon, you are no longer Jacob, you are no longer Jacob. What? From your life of the past. Then I declare, you are called Israel. The blessed name of Israel. Amen. Kaya napakahalaga. Kaya dito makikita natin, let us proceed again. In verse 29, ano naman pangalan ninyo? Tanong ni Jacob. Bakit mo pong malaman? Sagot naman ng lalaki. At binasbasan niya si Jacob. Amen. Binasbasan niya. So I want to give to you some details. Okay, hindi ko na natin babasahin na English. I-pass forward natin. Okay, ito po yung word. Jacob persisted in his demand for a blessing. Kailangan maging persistent tayo to demand about the blessing. Hindi tayo lalagya-lagya. Hindi tayo takot. Dahil meron kang dapat tanggapin sa Diyos. Merong pagpapala kang tatanggapin sa Panginoon. Pero ang kailangan mo, ibulo mo ito. Huwag kang papayag. Amen? Huwag kang papayag. At ano sabi? Genesis 32:27, he said to him, what is your name? And he said, Jacob. And he said, your name shall no longer be called Jacob, but Israel. For you have driven power with God and with men, and have prevailed. Nagtagumpay naman si Jacob. Kaya mga kapatid, we need to stand and to be persistent today. We need to be persistent. God knows you wherever you are. We can go online, o hindi na go online, sino pagpapalain ng Diyos? Ikaw. Amen mo ba? Kaya ako, nire-review po yung aking preaching. Pinakikinggan ko ilang ulit kasi nais ko mag-sink sa puso ko. Napakahalaga. Amen? Kaya makipagbuo tayo. Ipaglaban natin ang ating karapatan. Bakit? You do it for the Lord. You do it for the Lord. Kaya napakahalaga nun. So sabihin nga natin persistent. Pag sinabing persistent ay nagpupursige. Nagpupursige. Hindi kita bibitawan. Maraming lingwahe pwede natin inihit po.
Hindi ako bibitaw paglilingkod sa iyo. Yun. Kasi maraming bagay na talagang ang kaaway ay aalsa sa paglilingkod. In my experience, there is many times, no? Binata pa ako, nung ma-opera ang tatay ko, sa kanyang sakit, binitiwan ang tatay ko, sabi niya, pag ako'y na-opera, aalis ka sa pagpapasko. Pero nakipagbulo ako sa Diyos at nakipagbulo ako sa tatay ko. Ang sabi ko sa Diyos, Panginoon, tatay ko nagsalita, pero kailangan ng paglaban. Kung gusto mo ako'y magpatuloy maglingkod, pagalingin mo tatay ko. And praise God, ibinulo ko, gumaling. Binulo ko rin sa tatay ko. At ang sabi ko sa tatay ko, tay, huwag mong sabihin yan. Kilala mo ang Diyos mo. Nagpapagaling. Pagagalingin ka. Huwag kang matakot. At alam nyo, kinabukasan, dinala sa operating room, halos 12 oras, inopera sa St. Luke's, sa ospital na yun. And praise God, nung pong nilabas sa operating room, nagtatalo ang doktor ng San Miguel at doktor ng St. Luke's, hindi inoperahan ang tatay ko. At ang sabi ng doktor ng St. Luke's, panero ang sabi sa doktor ng San Miguel, paano ko ooperahan? Ay yung ooperahan ko, nadurog na yung bato, 2 bato. At ang kailangan ay lagyan na lang ng catheter para ilabas ang pulbos na bato. Amen ba? So hindi na opera. Kasi minsan may mga bagay na pinadadaan ng Diyos sa mga desisyon mo kung ito ipaglalaban mo. Pero hindi mo alam, ang Diyos ang kikilos. Amen? Nabuhay pa na matagal ang tatay mo, na-enjoy pa niya. Pero namatay siya, hindi po sa kidney stone. Namatay siya sa sugar. So sobrang taas ng kanyang asukal. Pero tagal pa. No, inabot pa ng mga apo-apo. Kaya dito nakikita natin, ipagbuno natin, matututo tayo makipagbuno. Amen? Katulad ni Jacob, nakipagbuno siya. Hindi kita binitawan hanggang di mo o binabastasan. Binalian nga siya ng tadyang eh. Di ba? Ang sabi ng Bible, binalian siya ng tadyang. May doktrina na naman ginawa. Kaya dito kumakain nung una pa, hindi kinakain yung tadyang. Amen. Maraming ako na istorya. Marami ko na relasyon. Ang dami ko na-discover. But, nais ko pumokus doon sa nais ng Diyos na bigay sa atin. So, persistency. Sabihin natin persistency. Sa ibang translation ng persistency ay ipaglaban mo kung ikay may karapatan. Amen. Magsalita ka, kaya sabi nga ng Bible, may panahon ng pagtahimik, may panahon ng pagsasalita. Ay kung panahon ng pagtahimik, at tahimik ka. Pero kung panahon ng pagsasalita, may magsalita ka. Amen? Amen po ba? Kaya si Jacob ay nagsalita siya, hindi siya tumahimik, doon siya nakipagbuno. Okay. What blessing you need to receive? Kailangan natin. But Jacob said, I will not let you go unless you bless me. So ano yung sinabi? Ano ba yung pagpapala kung bakit kailangan natin makipagbuno? Ang sabi niya, bitiwan mo ako pagbubuhaliway mo na. Hindi kita bibitiwan hanggang di mo ako binabasbasan. Wika ni Jacob. So ano ba talaga? Tingnan natin ang una. Ang una, blessing of new identity. Blessing of new man. Binago niya ang pangalan eh. You are no longer Jacob. But today, I call you Israel. Amen? And that is the reason why. The blessing. Kaya new name, hindi ka na puro papapala. Kaya new name. Amen. New identity before the sight of God. At kung sinabi ng Bible, I called you Israel. Amen. Katulad dati tayo makamundo, I called you sister. I called you brother. I called you pastor. I called you prophet. I called you bishop. It is not a position. The name is your function. Somebody called me pastor because I'm pastoring. Amen? Kaya kahit ka pandemic,
may namatayan na, may attendance tayo namatay na kamag-anak galing abroad, anyway. So, you are called pastor. What you are going to do? At sabihin mo, pastoring is a position. It is not position, kundi function. So, I'm not calling somebody pastor, position. Bishop, no. It is a function. Ikaw ay nagpa-function doon sa sarili mo. So I know. Mula doon sa pinagburulan, sinabahan ko sila hanggang libingan, at pagkatapos nag-service ako doon, face to face. At ang sabi ko sa kapit, sabi nga ng ina, salamat po, Bishop. Hanggang sa kanto sinasamahan mo. Ano naman yung sinabi ko? Yung pagiging pastor ko ay hindi sa pangalan, kundi sa function na kailangan po punta. Kahit ano ba maging dahilan ito na ma-COVID ako, at least, kung mamamatay ako, ginagawa ko ang tawag ng Diyos. Hindi ako yung nagkukulong. Because you're called by my name. Amen? Amen po ba? Kaya i-wrestle, you need to wrestle. Kaya si Jacob, kung sinabi ng Bible, I call you Israel. Nabago ang kanyang paningin. Nabago. The blessing of human, what is human? The symbol of human, he was no longer be called Jacob, but Israel. In this church, the name was intimated and interchange of character. Nabago. Kasi bakit? Di ba, alam naman natin siya ay mandarambong. Ninakaw niya ang birthright ng Israel. Kaya sabi nga ng Bible, nasa sinapupunan pa pala, naghihigitan na sila Kung sino yung unang lalabas, wala na masasabi ng araw. Kung sino yung lalabas, ako una. Kasi napakahalaga ang birthright ng unang panahon. Amen? Kaya, naandun yung pagpapanganay. The symbol of new life, which is changing character. Ang sabi dito was set back in reconciliation over the year of time when he had been wicked men. Kasi yung araw wicked, under the command that he should begin to repress the career. Kailangan niya magbago. Alam nila yun. Kaya sabihin ka natin, I am new. Brand new man. Kaya sabi nga dyan sa Genesis 27, if you read, Jacob, ang sabi dyan, ng darambong, pinuhan niya ang birthright ni Esau. From Esau, Genesis 27. When he wrestled, he get the power of God and man. We need to wrestle to God. Long time to stay and give life. Kailangan, alam niyo, ang pagbabago kasi hindi nakukuha sa isa lang. Yung changing of life. Hindi makukuha sa overnight. Pero Jacob wrestled. Lahat naman tayo, meron po tayo kahinaan, may kapintasan tayo bilang tao. Pero the more you wrestle to the world, the more you become worldly. And the more you wrestle to God, you become godly. Kailangan i-wrestle mo yun. Kasi kung saan ka nag-i-stay, yun ka. Halimbawa, tulad ko, ako'y Lagunense. Nagistino ko ng Ilocos. Nag-adjust ang aking panlasa. Hindi dati ako makain ng papaitan. Pero nag-change ang aking panlasa nung ako'y nag-stay na bago. So ngayon, kinakain ko ng papaitan. Nagistino ko ng Bicol. So yung sili. Pero ngayon, may sili na. Kasi ang lakas maka-influence. Pag kayo ay Tagalog, o naalala ko nung kayo pumunta ng Leyte, Kalamisel, yung mga anak niya, salitang Bisaya na. Hindi ko na maunawaan. Pero hindi nila ulit sa Laguna, Tagalog na, di ba? Anak ng epekto ng lugar Amen? Tagalog ka, punta ka ng Batangas, dating araw, alay! O si Wilma Santos, hindi naman laki sa Batangas. Nakapangasawa ng Batanggenyo, nag-stay sa Batangas, naging mayor, naging congressman. Abang ngayon, kung magsalita alay, bakit? Ang laki ng influensya ng ating ginalaligyan. Kaya yun po yung tinatawag na word. Kaya be watchful, you need to wrestle.
na kahit kayo naroon, tandaan mo, identity mo, you are brand new man. Kahit kayo naroon, you are a pastor. Kahit kayo naroon, you have the new identity for the Lord, and you need to wrestle. Hindi yung makasalanan sila, mati makasalanan ka na rin. No. You need to fight and wrestle your right before God. Kaya hindi, yung identity mo, malilisin. Kaya, again, being a pastor, it is not a position, but it is a function. Amen? Amen po ba? Kaya napakahalaga lang. The new man. No? But as a rock, ito naman yung aking research. No? Nilagay ko ito sapagkat nanatili ba yung nangyaring mali kay Esau at saka kay Jacob. Pero one day, in my research, but Esau ran to meet Israel. And they threw his hand around his neck. Imagine, nagkaroon pala sila na reconciliation. And they cried to each other's shoulder, Esau forgive Israel for deceiving him. This day separated in peace. So siyempre, nagdamdam no? Nung makuha ni Jacob ang basbas, nagdamdam naman si Esau. Nagdamdam talaga. Pero according to the history, when I visit and research the history of Jacob, especially Jacob and Esau, dumating na sandali because Jacob now receiving new identity for the Lord and called Israel, nalaman ngayon ni Esau ang katotohanan. Kaya siya lumapit, inakbayan ang kapatid, ang sabi ng ganyan, Tol, pasensya ka na ha. Kasi minsan tayo nagsasalubog, hindi kita pinapansin. Nagalit ako sa'yo, nagtampok sa'yo. Pero dahil talaga ikaw pinawag ng Panginoon, sorry, nag-iyakan pa sila. Amen? Amen. Ang mula noon, bumalik ang kapayapaan. Patuloy na pinagpala si Jacob. No? Amen? Patuloy. Kasi alam ni Esau doon talaga nakadestin na makikita natin. Na minsan kahit hindi ka pangalan, ito'y nasusunod. Tulad sa akin. Ako po'y ikalawa. Pero pag ako'y nagsalita sa kuya ko, alam niya, yung spiritual authority, nakikinig ang kuya ko. Si Pastor Conrad, ang pangalan sa si Kuya Charlie, di ba? Sumunod, sino ba sumunod? Kuya Charlie, So ilan yung mga kapatid sa kanila? Pero pag nagsalita si Pastor Conrad, nakikinig naman, pati nanay niya. Bakit? Yung spiritual authority. Ahapon, ginadal ko ba ang kapatid ko? Punta kayo doon. O ayun, minister ko sila. That sometime, receiving our new identity for the Lord, and that is your calling. We need to do. Amen? As isang nalaman niya yun, kaya lumapit siya. O sige na, kahit kung nangyari sa akin, yan ikaw ang tinawag ng Panginoon, that is your function. So, inakbayan, cry out. Amen? Amen? Sa atin, pwede natin gawin yun. Minsan hindi natin alam ang nangyayari. But one day, there is the spirit of realization. Kaya pala. Amen? Amen po ba? May kapatid ako noon, naalala ko, lumapit sa akin. He truly persecuted me. Dahil ako'y nag-resign sa trabaho. Hindi niya alam kasi. Tapos naging pastor ako. Pero makita niya yung pinagagawa na Diyos sa akin, one day no ako'y umuwi, kinausap ako. Sabi, Tol, pasensya ka na sa mga nasabi ko sa iyo. Nakita ko naman tinawag. So ngayon, sinisira ko ang pamilya. Amen? Dahil bakit? Nakakonect sa ating identity. Like Jacob, he called Israel. So yan lang, dinaanan lang natin. To which this two life extended. And that is the blessing. Parang naging extended. Dito, when one believer is truly in Christ, he's standing with God,
in the entirely changed. Everybody here is broken down. Do you believe that everything is broken down? As you receive the Lord Jesus Christ and receiving new identity, ibinaksak na ng Panginoon yun. Wala na. Kaya mula po dun sa lahi ni Jacob, nagdire-diretso niya sa kanyang 12 lahi, pinagpala ng Diyos at patuloy na sinustay ng Diyos ang 12 lipi ni Israel. And I believe and I declare, God will sustain your family, God will sustain you, God will sustain your job, God will sustain your inheritance, everything you have. God will sustain. Amen? No time na kaaway. No time. Kaya I really praise the Lord. Akala ng kaaway, manghihina ako sapagkat nagkasakit ako, si Mrs. nagkasakit din. Amen? Pero hindi COVID. Pero baka yung iba nag-isip ako na COVID, huwag ka pupunta ka malapit kay pastor. O, di ba? So, ang Diyos naman. Kaya makikita natin, ayun. Lalo pa akong nalakasan ng loob na nakita ko, kahit hindi ako vaccinated, buhay ako. Amen? So, hindi ko pa sinasabing, huwag kayo magpabaksin. Hindi lang talaga nirequest sa akin ng doktor sapagkat ako'y nagme-meditation. Pero yung anak kong buso, nagpabaksin siya. Baka sabihin ko, si Bishop ayaw magpabaksin. Doktorina, no. Ang tatlong anak ko, vaccinated na eh. Si Steph, si EJ, si Yuri. Ay kami lang hindi dalawa. Amen? Kaya huwag tayo bibigyan ng discrimination kung sa hindi nakavaccinated. Yung walang vaccine at may vaccine. Ang mahalaga, huwag tayong mag-vaccine. Amen. Wala kang vaccine, nagbabakpusin ka naman. O ikaw may vaccine, nagbabakpusin ka naman. Yun ang masama. Amen? Kaya sooner or later, magbabaksin ako. Magbabaksin. Upon the conviction of the Lord in my heart. Amen. Yung laging message sa aking panganay, Papa, magbabaksin kayo. Kasi siya nakakadalawa na eh. Ano yung unang turo niya? Silopan. Ngayon, nagpaturo ulit sila ng Pfizer. Katakot-takot na turuan niya. Na-expire na 6 months. Doon pala ito, hindi na sa atin na may expiration pala. Pero bilang tatay, hindi ko kinokontrol ang aking anak na, anak, huwag ka no. Kasi may kalayahan siya eh. Unang-una, requirement ng trabaho. Ay ba't mo sasaklawan ang kanyang desisyon? Amen? It is wrong. Kaya sabi ko, sige anak, magpabaksin ka ulit. Basta mahalaga, may peace. Katulad ni Esau, natanggap niya na si Jacob talaga ang tinawag ng Diyos, nag-release. Amen? So napakahalaga nun. To reach the new life extended. So dito makikita natin, not only the state but character is the true believers of human if he be in Christ. Ang sabi diyan, thank you, I will grow assuredly. The new creation of a believer in Christ extended even to his experience as well, to his faith and character, confidence and freedom. Basta kay confidence at meron ang kalayaan, that is a new man. Amen? A new man. Kaya saan mo tayo naroon? Sa nag-apply, kayo may nasa Amerika, nasa Bermuda, nasa Canada, wherever you are, even in Singapore. Think about this. We have a new life in Christ. Huwag natin po isasaalang-alang. Ating ibulu yun. I-wrestle natin yun. I am no longer Jacob, I am now Israel. The Lord bless me, the Lord bless me. Itinuro ni Jacob yun sa kanyang 12 libing. Kung paano i-wrestle ang pananampalataya nila sa ating Diyos. Then, content. The second one,
The third one is the power with God. Kailangan natin i-wrestle sapagkat ang magsusustain sa atin is the power of God. God will sustain us. Ano sabi din sa Bible? What is the power with God? Knowledge of God in Christ as revealed in the Scriptures form the basis of all power with God. Yun talaga yun. Napakahalaga. And how did Jacob obtain this knowledge of God in two ways? Merong tinatawag na knowledge of God, the power of God. Sabi nga natin, power of God is the knowledge of God. But si Jacob, nagtinawag na Israel, may power of God. And the knowledge of God. Bakit? Tingnan natin. By the instrument of the parents. Napakahalaga yung influence ng parents. Sino? Si Isaac and Rebekah were the most godly couple of the Old Testament and families. They taught Jacob the first principle of the parental character of God, His wisdom, love, and power, by direct revelation of God's loving kindness to him in times of great distress. Napakahalaga yung power of God and knowledge of God, yung contribution ng magulang. Kaya sinabi sa Proverbs, train your child in the way you should go. And when he is old, he will not depart from it. Huwag mong sisisihin ng ibang tao kung ang anak mo ay lumaking walang bodo. Yung anak mo sinisigawan ka. Bilang magulang, ang laki ng impluensya ng magulang para po sa power of God and the knowledge of God. Si Rebecca, tinuruan niya si Jacob. Si Jacob tinuruan niya, at si Isaac tinuruan niya si Jacob. Si Rebecca tinuruan niya si Jacob. Kaya listen to this, all parents. Hindi ko na ulitin ito. Sa paglaki ng iyong mga anak at pag-manage ng iyong pamilya, the obligation of the parents is to prepare your next generation very well. Joel chapter 1 verse 3. Tell your children, and your children tell it to his children, and the children will tell to the next generation. So makita natin, from Abraham, makita natin, going down to Isaac, Abraham tell the godly principle to Isaac, and Isaac and Rebekah tell the godly principle to be a parents to Jacob, and Jacob tell the 12 Israelites what his father and mother teaching them. Kaya, nung mamatay ang tatay ko, kahit hindi ako pastor nila doon sa Tacos, ako nag-funeral service. At ang sabi ko, walang iniwanan sa amin ng tatay ko last will of testament. Utang meron. Pero ako'y nagpapasalamat dahil ang tatay ko, ang iniwan sa amin ay ang Old and New Testament. Tinuruan kami. Kaya binuno, 7 kaming lalaki. Nung wala kami sa Panginoon, sa harap ng pagkain, nag-aagawa kami ng ulam. Pero because of the Lord, change our families. Kaya ngayon, doon sa aming baryo, sabi, yan si Tita, tinan mo, 7 lalaki ang anak niya, pero anak niya. Kasi solo babae namin nasa Dubai. Kasi naging godly. I'm not perfect, but I thank God because of my parents who takes care of me. And you parents now, tell your children. Kasi next generation,
Kaya makita natin si Jacob mula noong kala Ruben, Isaac, going to Judah and Benjamin. At narating sa atin, and who knows, galing ka pala sa lipi ni Benjamin. Amen? Thank God for the first generation. I thank God. Kaya kung naunawaan, spiritually, si Pastor Jerry may father in faith. My pastor during the time is very vocal to me. Ako naman hindi natuto makipagtalo sa aking pastor. Pero napakasakit minsan ang binibigyan mo sa akin. Pero ako'y nagpapasalamat dahil yun ang naging hagdanan ko para maglingkod na matatag. Amen? Minsan masakit magsalita magulang. Ito ba ay magulang sa pananampalataya, magulang sa laman. Pero ito ay sa kabubuti ng anak. Kaya malimit ko sabihin na ito, pag ako ay naghahandog ng bata, bilang mga magulang, ang inyong responsibilidad ay hindi ihanda ng magandang kinabukasan sa anak. Hindi mo ihanda ang yaman, hindi mo ihanda ang mamanahin. Ang kailangan mo, ihanda mo ang anak mo sa kinabukasan. Dahil kahit ihanda mo ang kanyang mamanahin, hindi handa ang anak mo. Pag ikaw'y nawala, isa-isa rin ang mamanahin. Iwanan mo ng 1 milyon ang anak mo, hindi namang handa ang anak mo, ubos ang 1 milyon. Pero iwanan mo ng 1,000 ang anak mo, inihanda mo ang anak mo, tinuruan mo ang anak mo, yung 1,000 pagdating ng 1 taon, 1 milyon. Amen? Kaya yung aking mga anak, ikinukos ko pa rin hanggang ngayon. Pero hindi ko pinakikailaman ang desisyon nila. I'm giving only advice. I'm giving only. Kasi, isang 29 years old, isang 25, at isang 21. Kasi hindi natin alam yan. Halimbawa, mamatay ka ng mga oras. What legacy you leave to your families? Legacy yung iiwan. Kaya, Jacob's Israel sustained by the Lord because of the legacy of God. The legacy of God. The legacy of God. The legacy of God. Kaya the power of God. The third one, the letter B, the knowledge of God. In two ways, by strengthened by the parents, Isaac and Rebekah, by direct revelation of God, giving kindness to him in times of great distress. Sabihin nga natin, revelation. Alam mo ngayon, meron tayo naroon nasa problema. Pero kung naniniwala, ang Diyos ay nangungusa. Kailangan maging sensitive tayo sa revelation of God. Revelation of God. Kaya ang bawat desisyon natin, according to the revelation of God, God is himself. Kasi kaya nga may devotion, kailangan may Bible. Ano mang desisyon mo, ano ba sinasabi ng Bible? So, ganun lang yun eh. Amen? Yes, yung mga anak ko, sinasabihan ko, Papa, huwag na kayo maglalabas. Pero pag involved na ang ministry, alam kong i-raise yan sa mga anak. Yes. Stephanie, chatting to me. AJ, chatting to me. Okay. Pero pag involved na yung pagiging pastor ko, you need to present. Ipagbuno mo sa tao. Ay, nung pinaliwanag ko sa anak ko, ay, okay. Ayan, sino pupunta doon sa funeral service? Sino pupunta doon sa litigation ng bata? Sino pupunta doon? If God is with us, who can be against us? And praise God, malakas pa rin tayo. Kaya may principles is, kanya-kanya tayong pagharap sa Diyos. I'm only saying these things
to guard us as your pastor. But the decision is from you. Ang mahalaga, sinalin ako. Kasi sabi ng Bible, lahat daw ay sisingilin sa dugo ng lahat na nagtuturo. Ay baka sabihin ng Diyos, hindi mo tinuruan eh. Kaya ako'y nagtuturo lang. Walang personal. Nagtuturo. Nagtuturo lang. Because the knowledge of God comes from the parents. Tinatawag nga akong tatay, bishop, di ba? Iba sa akin tawag, ma. Tatay bishop, tatay pastor. I'm so blessed. But, pag nagsalita ka ba ang tatay, nakikinig ka ba? Amen po ba? Amen. Kasi spiritually, I'm talking about spiritual. Hindi ko naman kinokontrol your personal decision. Again, kayo pa rin ang mag-aapoy. Ginagampanan ko lang ang pagiging pastor. But the main decision is you. And today, I'm sharing to you about the sustaining power of God. Yun lang naman yun. Amen? But to stop me, no one can stop me. Why? Parating na po ang Diyos. Sa pagdating ng Panginoon, sabi ng Bible, meron sigaw na huling pakakak. Hindi po yung trumpetang literal. Kundi ang pakakak na yun ay pakakak ng tunog ng mensahe ng Diyos na maging handa tayo, lalo tayo maging mabuti, lalo tayo maging malago sa Panginoon. Hawakan mo para napalataya, stand firm! Kaya nga maraming example sa Bible. In Matthew 25, yung virgin, yung 10 virgin, the wise and the foolish virgin, pareho naman silang may dala-dala. Pero the problem is, yung 5 may dalang reserva, nagliliwanag nung dumating ang lalaking kakasal, yung 5 na iwan. Kaya do not underestimate any word because we are in the last day. We are in the last day. We are in the last day. Ginagawa natin ang line na formula. Why? To increase the knowledge of God. Kasi sustaining power of God comes from the knowledge of God. Ano ba yung sinasabi ng Panginoon? Ano ba yung dapat mong gawin sabi ng Diyos? Ano ba yung sinasabi ng Panginoon? Kaya napakahalaga, that is the sustaining power of God. And the prayer of all to the Ephesian Church, that God, our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give unto you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of God. Yan ang sinabi ni Pablo sa mga taga-Ephesian Church. Mag-increase, sabi nga natin, increase. Hindi decrease. Ay hindi, nawala rin yung of God, nag-decrease na. That the God, our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give you the spirit of wisdom, knowledge, and revelation. Lastly, the 12 tribes of Israel, they go again. Only the tribe of Judah, Benjamin, survived. Yung dalawang yan. Nasaan si Asher? Nasaan si Dan? Nasaan si Ephraim? Nasaan si Gad? Asa? Where is Manasseh? Where is Ephraim? Where is Reuben? Where is Simeon? Where is Zebulun? Judah and Benjamin. Only the tribe of Judah and Benjamin survived and sustained. Mahaba lang ang research to discover what is the reason why Judah and Benjamin sustained and survived. One thing lang pumasok sa isipan. Because of the above messages, the full knowledge and revelation of God. They maintain the new name, they maintain their Christian life, they maintain the identity before the Lord. And always increasing the knowledge and the power of God. Kaya read the Bible. Read the Bible. Read the Bible.
Ayoko maging dogmatic na pastor. Na isa-isa i-check ang lahat ng leader kung nakikinig ng online. I don't do that. Baka sabihin ni pastor, ba't ka rin sinisyak? Then, no. Ayoko saklawan ang inyong kalooban. But you know the real truth about spirituality. Kaya mo gawin. Kaya sabi ko kay Matthew ni Sir, kung siling dumating, okay. Pero ayoko nang alipinin ang isipan ko. I want to be pressed and peaceful. And the Lord gave to me the revelation. I love you, anak. Amen? Amen? Kaya sa atin lahat, kayo man na sa online, mahal namin. Ginagawa lang ng inyong pastor dahil nasa hulutan. Ang makinig sa online o hindi, no problem. O sa ibang online kayo makikinig, okay lang din sa akin. Pero masarap pakinggan ang tunay na tatay mo sa spiritual. Kaya dahil bakit siya ang nakakakilala sa iyo. Kasi kung sa ibang pastor, hindi ka naman kilala eh. Nakikinig ka lang. Getting some information. Pero ang drive ng word of God is to train everyone into righteousness. So that the people may know and do good works. So I love you and I will bless you. Tayo po ito mo sa mga kayo naroon. Let us pray to the Lord. Magawin tayo rin sa awin din sa Panginoon. Before we pray and we close. Hallelujah. Napakabuti ng ating Panginoon. And wherever you are, God loves you. Always remember, there is God who sustains your life. Do not fear. God will sustain you. Even financially, God will sustain you. Even physically, God will sustain us. Amen? Ang Diyos ang magsusustain sa atin. Siyang sitwasyon, Panginoon, pinamahal kita. Paglilingkuran ka habang nabubuhay. Ang awit na ito ay gawin natin buhay sa ating puso. Yes. Send the raise our hand. Yes, sir. Pagsama ang mga pagsubok, alam kong sa akin, ika'y susunod. Yan ako ay susunod sa iyo, hindi mahayag ang iyo sa iba. Buhay kumay, aking iyalan, hindi sa'yo, Panginoong Jesus. Sa sala ko'y iyong pinagawa, iyong pinagaling, aking susunod sa'yo upang ipahayag
sumabay po tayo lahat sa panalangin. Ama namin Diyos, kami nagpapasalamat sa araw na ito, nangusap ka sa amin. Kinikilala namin na ikaw ang magsusustain ng aming buhay. Sinusuko namin lahat sa iyo ang aming buhay. Maraming salamat sa kaligtasan at inaalagaan mo kami araw-araw. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, na natin magsalita. Amen. God bless you all. Amen. Na-bless po ba tayo lahat? Amen. Sa mga nasa tahanan. Grabe po yung word ng Lord. Talaga, napakabuti yung ng Lord. Gabang naman po tayo sa gawain ng pagbibigay. Sabi po dito sa Malakay 3:10, dalhin ninyo ng buo-buo ang inyong kasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Amen. So, ito po ay ang Lord ang nagsasabi. Amen. Hindi ang pastor o hindi ang mga leader ng church. Lord po ang nagsasalita po dito na sabi po dito ay dalhin niyo ng buo-buo. Amen. Pag sinabing buo-buo, walang kulang. Ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan ng tahanan. Sabi dito po ay matugunan ang pangangailangan ng tahanan ng Lord. Amen. Hindi tahanan ng Lord. Kumbaga, tahanan po ng Lord ang matutugunan. Subukin sa pagkong sabi po dito, subukin ninyo ako sa bagay ng Lord. Amen. Ang Lord din po ang nagsasabi. Amen po ba? Kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang magsaganang pagpapala. Amen. So may blessing. May blessing po sa ating pagsunod. Sa pagtulong natin sa Panginoon, may blessing po. Gusto ko idagdag itong verse 11. Kahit ang binabasa ko itong Malakay 3:10, ayaw kong bitawan itong verse 11. Sabi po dito, hindi ko rin hahayaan sa gantain ng mga balat ang inyong mga pananim at mamumunga ng sagana ang inyong mga ubasan. Napakaganda po nitong verse 11. Talagang nais ko magpasalamat sa Lord dahil kami dumating sa pagsubok ng pamilya ko. Kami mag-asawa ay talagang dumaan sa matinding pagsubok. Higit sa buhay ng aking asawa. Ako'y nagpupuri sa Lord dahil kita po ninyo buhay ang aking asawa. Talagang grabe po yung verse 11. Kung ibibigay mo sa Lord ng buong buo, higit pa yung kanyang ibibigay. Akala ko mawawala na ang asawa. Pero sorry ka, Ovi, kahit anong bagyan ka, mas makapangyarihan ang Lord namin. Kami din po ay wala pang turo. Pero tunay nga na mas makapangyarihan ang Lord. Kaya sorry na lang, Ovi. Dahil nasabi niya dito sa verse 11, hindi ko rin hahayaan. Grabe, Lord. Grabe ang Lord. Hindi ko hahayaan. Amen. Kaya kung iyan ay grabe ang Ovi, hindi hahayaan ng Lord ang kanyang mga anak. Amen. Kaya yung peste niyan, hanggang dyan ka na lang. Amen. Kaya ako yung pupuri sa Lord. Papasalamat. Salamat sa mga nananalangin, sa mga dahil paanili, salamat. Ako po ay hindi kayang bayaran ng pera ang bawat panalangin ninyo. Amen. Kaya ako yung papasalamat sa Lord. Amen. So, sige po. Kahit tayo nasa tahanan, ipag-pray natin yung ating kaloob na ito ay sa Diyos natin ibibigay. Yes, Lord God. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Ama, salamat Panginoon, Lord God. Dahil binibigay mo ang aming pangangailangan. At handa naman kami ibigay ang pangangailangan ng gawain mo, Panginoon.
Lord, salamat, Panginoon. Pinalakas mo kami, Panginoon. Hindi lang physical, kundi spiritual, Panginoon, Lord God. Lord, salamat sa mga ginagamit mo na man of God para kami ay palakasin, Panginoon, at turuan, Panginoon, Lord God. Lord God, thank you. Ito ay para sa iyo. Para sa iyong kahawagan. Para sa gawain mo. Para sa mga tao hindi pa nakakakilala, Panginoon, Lord God. At Lord God, dalangin ko, Panginoon. Ito'y magagamit, Panginoon, sa iyong kubasan, Panginoon. Lord, and I pray, Panginoon, Lord God, lahat ng may trabaho, lahat ng nagdi-business, Panginoon, Lord God, protektahan mo sila. Lahat ng kumpanya namin pinapasukan, Panginoon, Lord God, buhay ang verse 11 na hindi mo hahayaan, Panginoon, Lord God, na ito, Panginoon, Lord God, ay magapi ng kaaway, Panginoon, Lord. Bagkos, Panginoon, hanggang may lingkod ng Lord na nagtatrabaho doon, hindi mo pababayaan ang kumpanya ng Lord, Panginoon, Lord God. At Lord God, dalahin ko, Panginoon, Lord God, patuloy mo po kami, Lord God, pagpapalain, Panginoon, para sa iyong gawa. Lord God, maraming po salamat. Ingatan po ang bawat family, Panginoon, bawat community, Panginoon, Lord God, ang bawat mga nag-o-online, Panginoon, nagtuturo sa Bible study online, Panginoon. I-bless mo sila, Panginoon, Lord God. Provide mo ka ng makakailangan, Panginoon, Lord God. Ang load, Panginoon, ang internet, Panginoon, hindi maputol, Lord God. Mahal lang yung salita, Panginoon, Lord God. At Lord God, dalahin ko, Panginoon, Lord God, pakabalutan mo kami ng iyong pananagutulo, Panginoon. Sa aming paglabas ng tahanan, balutan mo kami ng iyong pananagutulo. Lord God, we thank you, Panginoon, sa iyo pong papuri pa salamat sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. So, yung mga nasa online sa bawat tahanan, just keep your offering at pag nagbukas ako na October, you can get it to our church. Yung mga nasa online naman, meron naman online banking. So you can send your online offering in our bank account to church. Do not send to the pastor. Send to the Life in Christ account. Amen. So tayo dito ngayon, bago po tayo sa ating closing prayer. Maraming salamat at ng Diyos sa umaga nito. Salamat, Panginoon. We are sustained by your power. Even physical, financial, most especially spiritual. You sustain us, O God. Sa aming patuloy, ingatan mo kami at sumaami ng bendisyon ito ang pag-ibig ng Diyos Ama, pagpapalang ng Diyos Anak, at ang pakibisan ng Santong Espiritu ay sumaamin lahat sa pangalan ng Jesus. Amen. God bless you. Thank you.